Tsaka unang-una expect nyo na yan. Kapag ka isang Nick Banayo ang bumaril ng gamit ninyo, matik na yan. Alam nyo na may tudla yan. Noong ko pa sa inyo sinabi yan, hindi pa kami nagkakaharap sa live niyan. Sinabi ko sa inyo, ang panudla niyan 100%, asahan nyo yan. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo para sa bagong episode ng Kwentong Agimat. Bali nitong nakaraang araw nga ay naging busy o abala ang usapin tungkol sa Agimat. Nandiyan kasi yung kaliwat kanan na testingan na makikita natin sa Facebook at sa YouTube channel ng mga antingero. Iba't ibang klase ng agimat ang makikita natin sa ginagawa nilang testingan. Nandiyan ang medalyon, mutya, may mga sariling gawang agimat at nandiyan din ang mga paobra. At ilang mga sikat na personalidad sa pag-aanting ang makikita natin na gumagawa ng ganitong klase ng testingan. Nandiyan nga si Nick Banayo o si Commander Bantugan at ang testingan niya ng medalyon. Nandyan din si Idol is Matak Inatak at ang walang katapusang testingan niya sa buhay na manok. At syempre hindi mawawala ang mga paobra ng grupong Philly Day. Pero ang testingan ng mga anting o agimat ay isa pa ring malaking usapin sa mga nag-aanting-anting o mga antingero sa panahon ngayon. May mga antingero kasi na nagsasabi na hindi dapat tinetesting ang mga medalyon o agimat na hawak dahil ang bisa nito ay kusang lumalabas kapag ikaw ay nasa bingit na ng kapahamakan. Pero meron ding iilan na sumusuporta sa testingan ng agimat dahil dito raw nila malalaman kung ang hawak nila o tangan nila na gamit ay may bisa o wala. Pero paano nga ba natin talaga malalaman kung ang agimat o medalyon o mutya na ating hawak ay kailangan testingin o hindi? Gaano nga ba katotoo na kapag tinesting natin ang hawak natin na gamit ay mawawala ang bisa nito? At para naman doon sa mga pumasang agimat o anting-anting, paano tayo makakasigurado na ang agimat na pasado sa testingan ay kaya tayong iligtas sa tiyak na kapahamakan? Tara mga ka-horror at sabay-sabay nating pakinggan ang paliwanag ng isa sa pinakasikat na antingero sa panahon ngayon na si Commander Leon. Dito ay magbibigay siya ng kaunting kapaliwanagan kung dapat nga bang testingin o hindi ang mga agimat o anting-anting. Magbibigay din siya ng ilang kaganapan na totoong nangyari base sa kwento ng kanyang ilang mga kaibigan patungkol sa mga agimat na hawak nito. So tara mga ka-horror at sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Commander Leon. Maraming nagkakagulo sila, bakit daw, paano ba daw talaga mapapatunayan ng isang gamit kung ito ay may bisa o wala? Mga nagtatanong sagutin ko lang, ang dami kasing nagtatanong sa atin kung kailangan ba talaga na ipatesting ang isang gamit. Iyan po, ang kasagutan ko dyan, dalawa. Either na kailangan mapatunayan talaga na may bisa ang mga gamit, o kung talagang iyan ay may bisa at iyan ay anting-anting, so iyan ay may dalawang uri ng pamamaraan ng pagtatangan. Merong mga gamit kasi ito, mga lods, yung katotohanan na may mga gamit kasi na masiselan talaga na hindi pumapasa sa testingan kapag ito ay sasadyain na susubukin. May ano lang ako ito hindi ko sinasabing mali si Idol Nick Banayo dito, hindi ko siya sinasabing mali kasi lagi ko sinasabi may kanya-kanya kaming kaalaman, may kanya-kanya kaming pag-aaral, may iba-iba kaming pinanggalingan sa pag-spiritual. So sa aking paniniwala, sa sarili ko, hindi ko sinasabing sa lahat sa mga nagpapasubok ng anting-anting. Yung mga ibang gamit kasi, kapag halimbawa ko minsan, kasi ako nakatry ako niyan yung totoo lang talaga nakatry tayo niyan. Merong isang antingero dito na napatunayan naman talaga na siya ay nag-testing ng gamit. So, nag-testing ng gamit, nung nag-testing ng gamit na to, tinesting dito, pero nagamit niya sa actual. Ito ay isang sundalo na antingero, retirado. So, yung gamit na yun, isa sa gamit na nagdikta sa kanya, sa tiyak na kapahamakan, sa ambush. So yung gamit na yon is mutya ng is sinasabi niya na matibay, siya mismo nagsabi sa atin na ito ay matibay sa bala. So sabi nitong
tao na to, nung bisita ko, no? So ngayon, iyon daw ay nakasakay sila sa isang sasakyan, then inambush sila. Pauwi na sila, tapos na yung kanilang, kumbaga, tapos na yung kanilang routine, no? Yung kanilang duty. Pauwi sila, niratrat sila, 4 yung patay sa kanila, bali 8 sila, 8 din yung natira. So, sa kanya, yung likod ng inuupuan niya is ang daming tama ng bala sa bandang likuran niya. Hindi pa niya nakikita ito nung siya ay hindi pa bumaba. Ngayon, puro tama ng bala, di nakipagpuntukan sila ngayon hanggang sa mapatras nila yung kalaban. So, bali 5 sila, meron sa unahan na isa, yung driver, tapos yung natitira pa na 4 na kasama niyang buhay, bali 5. Nakipagretratan sila, nakipagputukan. Ngayon, nung umurong na yung mga kalaban, so tinignan niya yung inuupuan niya, so tagtad ng tama ng bala. So doon, mahirap iyon ipaliwanag mga lods, kasi ito ay wala tayo sa pangyayari. Wala tayo sa pangyayari doon mga lods, hindi natin alam, hindi natin saklaw. Pero sa akin, sa pantaha ko, hindi naman siguro si tatay magsisinungaling kung sasabihin niya sa akin yun. Kasi unang-una, matanda na yan at subok na niya yung gamit. So, itong mutya na to is, sabi niya sa akin, testingin daw namin, pinatesting sa akin. 2 putok, unang putok, inilagay ko ito sa plastic. Ang sabi niya sa akin, Commander, kapag hindi mo tinamaan yung plastic, kasi malaki yung plastic, tapos maliit yung mutya niya, mga gaganto lang sa omo yata yung laki. Ganyan kalaki. Sabi niya sa akin, kapag hindi mo tinamaan yung plastic, isang putok lang okay na. Ngayon, hindi naman tayo ganun kaasintado bumaril. Medyo malayo din kasi, baka mamaya pag nabasag yun, tumalsik din sa akin yung particles ng mutya, kung ito ay matatamaan ko. So, yung at nagtatanong si Johnny Sarik, mutya po ng iskis yun, mutya ng iskis yung daladala ni tatay. So ngayon, nung tinesting ko unang putok, tinamaan ko yung plastic na pinaglalagyan. Tapos yung mismo mutya, hindi ko tinamaan, sa gilid lang. Sabi niya sa akin, testingin daw namin na isang putok. At lapitan ko na. Yun, nilapitan ko, tinamaan ko, wasak. So ito ang nakakapagtaka. Diba? Kagaya nga na sinabi ko, may history na yung gamit. Sa actual. May history na sa actual yung gamit. Hindi sinasadyang pagkakataon, inambush sila. Is walang tama itong tao na to. Walang tama. Ibig sabihin, mabisa yung kanyang gamit. So sabi ni Elmer Basas Isban, bro, dapat talaga testingin para matiyak ang gamit na effective talaga na makakatulong lalo sa proteksyon sa katawan. Kasi maraming may taglay ng gamit or tinatawag na agimat pero mismo sarili nila hindi nila tiyak kung may bisa or wala. Tama yung makatotohanan o totoo yung hanapin natin. So yun. Walang masama dyan sa sinasabi niya mga lods, no? Yun ay opinion niya. No? May kanya-kanya kasing opinion yan. So, eto, pinapaliwanag ko, na-explain ko sa inyo. So, ito, isang gamit na tested na talaga. Tested na tong gamit na to. No, talagang iniligtas na yung buhay niya. So, sa hindi inaasahang pagkakataon is wala siyang tama. Pero nung tinesting namin dito, no, hindi naman mahal na araw nung tinesting namin. Tinamaan ko, Lods. So, yun ang isang bagay na hanggang ngayon iniisip ko. So, sa akin, sa sarili ko, iniisip ko. May mga gamit na sadyang talagang magaling sila. Kapag dumating na yung pagkakataon na kailangan natin yung galing niya. Meron naman mga gamit na, ako sa totoo lang, ilang beses na akong nag-testing is, ang masasagot ko sa inyo, napahiya din ako sa ibang mga gamit ko rin. Napapahiya din ako sa ibang mga gamit ko, lalo na kapag nagpapatesting kami sa mga kakilala ko rin na merong mga legal na baril na pwedeng ipag-testing. So, sa Pangasinan, ilang video na yung nakita nyo doon, na inilabas namin na may mga gamit din ako na, na-ibenta rin sa akin, mga mutya, na-ibenta sa akin. Nung tinesting namin doon, sabi sa akin ay magaling daw sa bala. So, nakipag-trade ng medalyon. Magaling daw sa bala, may history, may ganyan, may ganito. So, nung tinesting namin is, napapaya din ako sa sarili ko. Parang, sabi ko, bakit ganito? Ang kwento ni ganyan, ganito, napakabisa, napakainam, pero nung tinesting namin, wala naman. Pero kung babalikan natin yung kwento dun sa sinasabi ko sa inyo kanina, no? Meron talaga na pagkakataon na may mga gamit na talagang ambibisa niya pagdating sa hindi inaasahang kaganapan. Tatandaan natin yan mga lods, marami yung ganyan. May mga matatanda na katulad sa kanina, pinapanood yung video ni Lods Nick, sabi niya, kung gusto niyo talagang kumuha ng mga gamit, no, ito lang masasabi ko sa inyo, yung payo ni Idol Nick Panayo, tama yan. Yung sinasabi niya, na kung gusto niyo talaga ng makitinding mga gamit, is kumuha kayo dun sa mga matatandang nasa spiritual. So, yun, hindi naman natin sinasabi na dahil matagal na ako, kasama na ako sa matanda na yun. Hindi sa ganun mga lods. So, kung tayo talaga tatangkilik ng magagandang mga gamit, kahit nga daw mahal, diba sabi na kanina, kahit mahal, basta talagang may bisa yan, mainam. So, ngayon, sa akin, i-recommendation ko rin sa inyo, kagaya ng ginagawa ko. Marami rin akong mga gamit dito na mga antigo na nakikita nyo, pinupost ko pa.
Diba? Makita nyo naman yung mga ibang mga gamit dito, Antido. Iyan ay mga pinipili ko. Hindi ako basta-basta, kahapon may nagpapapost sa akin, hindi ko pinost. Kasi unang-una, hindi ko ganong kilala yung tao, pero wala naman siyang sinasabi na mahusay sa balan. Sabi lang niya, kailangan daw niya ng pera. No. Shoutout po sa inyo lahat sa mga nanonood. May mga gamit na lumalabas ang bisa sa oras ng kagipitan. Sabi ni Cristinenyo Florendo. So ito hindi ko binablock yung ginagawa ni Lord Sneak. O hindi ko siya kinokontra sa kanyang ginagawa. Sabi ko nga sa inyo, mainam din na merong isang antingero, no, nung nakaraan nag-comment ako doon. Yung ibang mga nagko-comment na bakit ganyan, bakit ganito. Sa isang banda, kung titignan natin sa katotohanan ng mga idol. Huwag lang kayong magagalit sa ibang mga nag-comment doon na binabara nyo na si Idol Nick na hindi dapat na sinusubukan yung gamit. Sabi ko nga sa inyo, 50% dapat, 50% hindi. Kasi sa akin, no, bakit 50-50 yung sinasabi ko sa inyo? May mga gamit kasi na hindi pumapasak kapag ito ay sinusubukan mo. May mga gamit yan. Ako nga, nagsabi nga ako sa inyo may gamit talaga, no, na hindi pumapasa kapag ka sinusubukan mo. Kasi, napatunayan ko na. Kasi, yung hindi lang isa, yung tao na nagpatunay niyan, na yung gamit niya, tested niya. Meron pa nga, di ba, sinasabi ko sa inyo, nung isang araw, nandito. Meron, ang kinuha lang niya sa akin, bato omo. Pero, nalaglag siya sa 3rd floor. Hanggang ngayon, buhay na buhay, walang gas-gas. No, walang pilay. Bato omo lang yun, Mahirap ipaliwanag kasi ang espiritual. Pero gaya nga nito, kaya ako nandito, pinapaliwanag ko sa inyo, kung iyan ay may mga history na talaga sa mga matatanda, yung mga gamit na yan at napakabisa na yan. At sinasabi talaga niyan, ay subok na talaga nila, no, sa mga katandaan. Yung mga lumang-lumang medalyon, nakala mo nilulumot na. At yung iba, paninipis na kasi bugbog sa dasal yan, bugbog sa alaga yan, wala ka nang hahanapin pa. Yun nga ang sinasabi natin, ano yan ay mga nakakabisa at subok na ng panahon. No, subok na rin ng karanasan. So hindi lang panahon kasi, hindi lang sa pagmabasihan natin pag sinabing anting-anting. Pag matagal na sa tao, yun na ba yun? Yun na ba yung anting-anting? Yun na ba ang bisa? So hindi po yun. Bukod sa subok na po ng panahon, subok na rin dapat ng karanasan. So ako nagre-recommenda ako ng tao sa inyo kapag sinabi ko sa inyo, ito mga subok to. Kagaya po ni Dudong Encantadores ng Banahaw. Sinong antingero ang hindi nakakakilala dyan na iyan ay subok na yan? So hindi lang, kung ngayon sasabihin nyo, may mga magsasabi dyan, no? Lalo na yung mga mahilig magpasubok. Eh kung talaga subok na yan, bakit hindi namin siya nakikita nagpapasubok? May iba-ibang uri po ng klase ng nag-i-spiritual, ng pamamaraan. May mga taong nagtatakan talaga ng gamit na ayaw nilang papuputukan yung gamit nila o susubukin yung gamit nila. So, meron kasing comment dito, no? Pinag-uusapan natin dito yung subukan. No? Ito yung pinaka-main topic natin, yung subukan na nagkakabunan si Ismatak at si Idol Nick. Sabi ni Ismatak, ayaw daw niyang ipasubok o paputukan yung kanyang gamit kasi sinasabi niya na isang malaking kalapastanganan sa isang medalyon ang susubukin mo. So, ito pa isa. Meron din nagsabi sa akin isang matanda, kung talagang ang gamit mo ay may tiwala ka at subok na yan, bakit kailangan mo pang ipasubok? Kung ito ay may mga bagay na pangyayari na iniligtas ka na testing mo na, mga ganyan, no? Disgrasya, o bigla ang pagkakataon na biglang may bumaril sa iyo dyan, na hindi lamang isa o mga 3 putok o 5 ay hindi ka makamaan. So kung may ganyan na lang history, yung medalyon, na tama ng isang tao at may mga tao naman na nagpapatunay din na kilala ko yan si ganito. Kasi ako ganito, ako bumili mga hits ng mga gamit. Kapag ako bumibili ng koleksyon ng mga gamit, meron ako mga gamit dito na talagang nakatago na hindi ko na pinapuputukan. Bakit? Kasi unang-una, katulad doon na bili ko sa Santa Rosa, Laguna, isang medalyon ko, na napakaliit, ganyan lang kaliit. Akala mo piso, yung piso natin ngayon, ganun lang kaliit. Yun yung suot ng matanda na naging kaibigan ko sa Facebook, manggagamot. Ito ay dating kapitan na taga Laguna. Ito ay nakaranas ng ambush 2 beses at yun lang gamit na yun ang suot niya. Ang pagtataka dito, yung kasama niya sa mga kasama niya mga tao na nangungumpan niya is 8 ang patay. Pero siya naman, wala siyang katama-tama, pero siya ang punteriya, siya ang teryado nun. Sinabi niya sa akin na nakapagtago siya sa nung narinig niya nagpuputukan na, umuulan na ng bala, tumalon siya agad ng sasakyan sa owner. Then tumago siya dun sa may ilalim ng lamesa. So, ako inisip ko, baka lamesa yung pagtatago niya, doon siya nakaligtas. Pero kung maambusin ka, hindi naman siguro. Tanga yung babarilin mo yung mga tao. Maaring nadamay lang yung 8 na namatay na yun dahil siya ang target. Yan may history pa. 2 beses itong tumakbo ng kapitan pero hindi nanalo. May history pa na naliligo siya sa ilog, na doon sa Inabangan. So Inabangan siya, doon siya naratrat. Hindi naman natin masasabi na magaling sa sumisid sa tubig kasi walang magaling sa bala, mga lod, sa totoo lang. Walang magaling sa bala, lalo na kung talagang titekuan ka. Lumubog siya sa tubig, kaya naratrat siya, wala siyang katama-tama. Yun yung mga ganong klase ng kwento, hindi ko basta paniniwalaan yun kasi bibilin ko yung gamit mahal ang benta sa mga gamit na ganyan. Kagaya na sinasabi ni Idol Nick, kahit mahal yung gamit, kung talagang dito ka at iyan ay nagbisa, bibilin at bibilin mo. So,
malinaw yung usapan namin. So sabihin ko na rin sa inyo kung magkano yung presyo. Ang liit lang nun. Nandito sa akin yung ganyan na maliit. Ito ay halagang 20,000. Binayaran ko ng 20,000. Pero bago magkabayaran, siyempre nagtatanong-tanong din muna ako dun sa mga kapitbahay, sa hindi niya kamag-anak. Pero ang mga kamag-anakan nito, tinanong ko rin. At yun nga sinasabi nila, akala daw nila patay na. Akala daw nila patay na tong tao na to kasi ito ay niratrat sa tubig at niratrat din sa sa kanyang pagkakandidato. So may mga tao doon na nagpatunay, magaling yung gamit na ni Kapitan. Kap na ang tawag sa kanya pero hindi naman siya nanalo. Ang tawag sa kanya ng mga tao doon si Kap kasi 2 beses tumakbo. Hindi siya nanalo. Tatakbo sana siya ng pangatlo. Tinigilan na niya kasi 2 beses na siyang inambush. So, ayun, dahil binagyo yung bahay nila, naipagkaloob sa akin yung medalyon na maliit na yun. So, naipagkaloob sa akin. Ako ang nakabili. Tansong pula siya na napili ko. Then, ang history naman nito nung nasa akin meron dito pumuntang isang pulis na meron siyang death threat. Isang pulis doon na may death threat na nakabangga siya ng malaking sindikato. So, ang history naman nito, pinutukan siya ng 2 beses, hindi tumama, pero nakatakbo siya. Ano siya nasa mall daw siya noon, paglabas niya, may single na motor na huminto sa harap na, pinagpaparil daw siya, 2 putok, buti na lang, mabilis daw siyang makatago at makatakbo. Rumispondi naman yung mga gwardiya. Pero, ang kinagulat niya, halos face to face. Harapan nung pinutukan siya, na mabinibini pa nga doon siya sa lakas ng putok, nakatago naman itong tao. Mabilis siya nakatakbo at nakatago after ng 2 putok. So yun yung history nito, pero sa akin wala pa namang history, kaya wala naman sa akin gumaganyan. Wala naman sa akin umaabot o bumabaril. Kaya hindi ko masasagot pag sa aking sarili na ito ay may bagay na maikikwento ako sa inyo na gamit itong medalyon na to na may nangyari na sa akin. Wala pa. Yung sa nung hindi naman natin hinihiling, kahit na tayo may mga gamit na mga ganyan, hindi natin hinihiling mangyari sa atin yun. Kasi una-una, yung magiging makatao, number 1 yan, para hindi tayo nagkakaroon ng mga matitinding kaaway na magiging banta sa ating buhay. So, ayun, nang nangyari sa kanya yun, itong pulis nito ay nag-resign, nag-retiro. So, sa akin, mga lods, kung ako tatanungin ninyo, medyo hindi ko ginagamit itong gamit na to, na napakaliit lang nito, Kristong basbasan. Makakabala kasi kung kukunin ko pa doon. Napakaliit lang nun, ganyan lang kaliit siya. Kristong basbasan yun. Iyon ay hindi pa napatesting ng matanda at hindi rin napatesting ng polis. Mismo, inesting sila ng panahon. Ibig sabihin, pangyayari, talagang nangyari sa kanila. So ako, dahil nga nakita ko gano'n na may magandang naidulot sa kanya, kaligtasan, nung after niya mag-retiro, mag-resign sa pagkapulis, uwi siya ng probinsya, nadala niya yung gamit ko. Nadala niya yung gamit ko na yun. Then pagdating niya ng probinsya, sabi ko sa kanya, sir, iyan ay gamit ko, sir. Kung kursunada mo, ibalik mo na lang yung binayad ko dyan. Sabi ko, may kalakihan din yung ibinayad ko. So sabi niya sa akin, hindi ko naman ito interesin. Baka pwedeng mahiram ko ng 1 buwan. Pag okay na, dahil siya ay nagtago na siya sa probinsya. Kasi malaki huwang nabangga ng sindikato. Kaya, ganun yung nangyari. Banta na sa pamilya niya, di bali kung kanya lang, yun ang sinasabi niya sa akin. Kaya nag-retiro na siya, umuwi na sila sa probinsya. So, doon na lang, nag-negosyo na siya. After 1 month, tumawag sa akin to na ibabalik na niya yung gamit ko. Yung awa ng Diyos, ibalik na yung gamit ko na maliit na yun. So, yun nga sinasabi natin mga lutsun. May mga bagay kasi kung minsan na sinusubok mo sa panahon at subok na sa pagkakataon. So, may mga ganun na gamit na talagang hindi natin alam kung pasailan yung gabay, kung bakit tayo pinatitestingan. So, nung minsan, meron kaming conversation ni Idol Dick Panayo, no? May conversation kami. Kahit naman mapanood na to, alam naman niya na ako sa totoo lang din ang sinasabi ko. Pagka kung ano yung napag-usapan namin, yun lang din sinasabi ko. Meron kaming conversation dalawa na tungkol sa pag-ating-ating sa Agimat. Kasi nga, medyo, medyo nagtataka lang. Kasi lahat halos ng pinutukan ni Idol Nick, talagang sapul, wasak. So, halos bihira lang yung nakakawala. Bukod dun sa Batoomo, no? Na kulay itim. Napanood nyo naman siguro yung Batoomo na kulay itim. Na galing ng Mindoro, na gamit ng taga Batangas. So talagang yan ay tested, 5 beses yung pinutukan, hindi man lang nawasak. Tinatamaan pero hindi nawawasak. Kasi kung talagang walang bisa yun sa akin common Kahit ang Batoomo na itim, pag pinukpok mo ng martilyo yan mga lods, maniwala kayo sa akin, yan ay kuminsan nadudurog, yan ay nababasag. Ngayon, kung matibay yung Batoomong itim na yun, sa unang pagkakataon na putok at hindi siya tinablan, magkakaroon na siya ng crack o damage man lang. Pero hindi napaka-imposible na walang bisa o matibay lang yung Batoomo na itim dahil 5 beses na pinutukan, hindi man lang siya na-damage o wala man lang nangyari. Kaya nagkabayaran nga nun na 20,000. So, cash yun, binayaran ni Idol Nick. So, ayun, masasabi natin na talagang meron siyang bisa. Kasi unang-una, yung mga yan, noon akala ko pag nakakuha ng Batoomo itim, pag pinukpok mo ng martilyo, kasi tibay ng Batoomo na puti.
So yun nga, hindi sila magkasing sibay. Pag pinupok mo yung itim, talagang nadudurog. Minsan naman, hindi, nagkaka-crack lang, nagkaka-damage. Pero yung binaril ni Idol Dick, hindi man lang tinablan. So doon, isa na masasabi natin na mahusay siya sa bala. Kasi may katunayan na eh, pag pinupok mo, basag. Pero pagka bala ang ginamit mo, walang damage. So doon, is masasabi natin na ito ay magaling. Magaling talaga yun. So ito yung conversation namin, ilabas ko lang sa inyo. Hindi naman, kahit nasabi mong privado, private message, hindi naman ganun ka anong usapan namin. So sa akin, kasi nung nakaraan, iniisip ko rin kung bakit lahat ng pinuputukan ni Lord Smith. Yung iba naman, nakakaura ako naman, may mga visa naman talaga. At pinapakain naman, pero bakit tumatagos ang bala? So sa akin, sa nakikita ko, isa, sa number 1 na nakikita ko, noon ko pa ito sinasabi sa inyo, sa pagdating sa spiritual mga Lords, pataasan yan. Hindi po ng pride. Hindi pataasan ng pride. Pataasan po yan ng kaalaman. Halimbawa ako, ang aking gamit ay dinadasalan ko sa loob ng 3 taon sa bala, Sa bala. Halimbawa, sample, meron akong medalyon. Ginamit ko sa 3 taon kong ginagamit at dinadasalan ko. Then, pinaputukan ko ito sa hindi antingero. So, hindi antingero yung pumutok. So, ito, isang ina-explain ko sa inyo pero nangyari to. Nangyari to sa isang gamit ko talaga. Nung ito ay pinaputukan ko sa isang formal police, Pulis siya pero hindi siya antingero. Nagpagamot lang sa amin kasi yung asawa niya nakulang. So naging kaibigan natin, niyaya niya ako sa firing range. Sinabit ko yung medalyon ko. Sabi ko baka mamaya dala-dala ko wala namang bisa. Sinabit ko doon. 2 putok lang mga Lods, hindi siya tumama. Then ang layo lang ng pagitan ay 2 dipa. So sa 2 testing, kontento na ako doon. Hindi ko na pinaputukan. Ito yung pinaka ng kwento, tema ng kwento. Nang mapunta kami ng Quezon ba o Batangas? Hindi ko na matandaan mga Lods. Doon po isinabit ulit yung medalyon na yun. So pumasa yun 2 putok, pumasa ng 2 putok. Yung puputok naman ito ng pangalawang testingan ay isang manggagamot na antingero. Nakalahati lang siguro ang edad ko. May edad na talaga siya pero ang lakas pa niya, nakakabuhat pa ng troso. Kilala ito, hindi ko nababanggitin yung pangalan. Kilalang antingero to at meron na tong history ng ambush. So, hindi ko nababanggitin kasi ayaw na ayaw ng tatay na nadadama yung pangalan niya. So ito, yung sinabit ko at antingero yung bumaril, ayaw ko magsinungaling, yung totoo lang ang sabi ko, butas mga Lods. Totoo yun, butas. Hindi ako mahihiyang sasabihin sa inyo yan kasi, bakit kailangan kang mahiya na nagbebenta ka ng anting-anting tapos yung gamit mo nawawasak din pala. Dahil ito ay isang kalinawan o explanation, Kung ako nga nag-aanting-anting, nag-aaral ng ganyan makikita nyo, nagkakaroon ako ng failure, ng pagkakamali. Nagkakaroon ako ng pagkakamali pa rin. So unang-una, inisip ko, paano to tinamaan ni Tatang, samantalang ito ay 3 taong alaga ko. Alam nyo kung bakit habang hawak ko yung medalyon at sinisilip ko yung butas na sinabi sa akin ni Tatang, hindi mo matanggap. Sabi ko, Tay, 3 taon yan na dinasalan ko, hindi ko matanggap na nawasak mo yung gamit ko. Ito ang sinagot sa akin ng matanda. Unang-una, nung pumunta ka ba rito, pinakain mo ba to? Opo. Sabi ko, hindi po ako nagkukulang sa pagpapakain dyan. Ito ba ay na-testing na ng iba? Kunento ko sa kanya yung history. Tinesting ng pulis, hindi naman ng tingero yung pulis. Sabi ko, ganyan-ganito. Wala naman lumusot na bala. Sabi ko, pasado naman. Bakit kung sa inyo, nawasak? Sabi ko, Tay, gumagamit po ba kayo ng panutla? Number 1 mga idol, tatandaan ninyo. Kapag nagpaputok kayo sa isang antingero, dapat meron kayong malinaw na usapan na walang gamitan ng tudlaan. Bakit? Baka mamaya, hindi ko sinasabi na bababa yung aral ninyo. Hindi ko sinasabi na gano'n. Ang sinasabi natin dito, katotohanan. Tanggapin natin yung katotohanan, maging transparent tayo sa mga nanonood dyan sa spiritual, kagaya ni Healing David Walker. So, maging transparent tayo. Ito yung katotohanan. Kung ang tangan-tangan mong orasyon o salita ay mas mataas, yung antas ng puputok sa gamit mo, butas yan. Bakit ko nasabi? Kasi hindi ko nga humatanggap. Sabi sa akin ni Tatay, hindi ka inom tayo. Pinainom ako ni Tatay. Nung nakainom na kami, kasi ang ginagawa namin ito, mamaya may isa pa sikreto para matuto kayo kung paano nyo matututunan ang mga lihim ng karunungan. Para maintindihan nyo kung bakit ganito rin yung narating ko sa spiritual. Kasi may sikreto yan mga Lods, hindi lang pakikipagkaibigan. Meron tayong mga tinatawag na suhol dyan. So, para maintindihan ninyo kung paano. Nung nagiinuman na kami, siyempre, bibili tayo ng pulutan, tuba, umiinom kami ng tuba nun. Nung nalasing na yung matanda, sabi sa akin ng matanda, alam mo sikreto kung bakit ka naputasan. So, siyempre ako, para hindi na mangyari ulit sa gamit ko yun, dadalhin ko yung payo ng matanda.
Kasi mas nakakatanda sa akin yun. Kailangan intindihin ko yun, unawain ko yun. Para maintindihan ko, hindi na mangyari ulit sa gamit ko. Unang-una, sinabi sa akin dito ni Tatang, no, ni Tatay. Sabi niya sa akin, unang-una, yung natututunan mo ay kalahati pa lang ng natutunan ko. So inisip ko, ano connection? Eh samantalang meron naman akong alam na hindi niya alam, at meron siyang alam na hindi ko rin alam. Vice versa, patas. Balance ang tawag doon. Kasi hindi ko pwedeng, kita nyo, hindi ako nakikipagpagalingan lagi sa mga nakikipagkomentaryo, ano dyan. So nakikita nyo na lang sa mga gawa, galawan, gamutan, sa mga gamit. Yun na lang, kayo na lang magpatunay kapag nakakuha kayo sa akin ng gamit. Kayo ang mismo magpapatunay niyan. Kasi kayo ang nakakuha. Hindi ko pwedeng magaling to, magaling ganyan, mabisa. So hindi natin pwedeng itaas yung sarili natin pangalan pagdating sa pagalingan ng ganyan. So kapag sila ay nakakuha ng gamit, sila ang magpapatunay niyan. Tandaan ko natin lagi. Kaya ako hindi ako nakikipagdurugan pagdating sa mga binablock ko na lang. Kapag kami nangakasap sa akin, bablock ko na lang yan. Kasi sa mga ipagdurugan ka to kasi wala naman mangyayari. Dahil yung iba, sa totoo lang unang-una ito, tanggapin natin sa ating sarili na kulang pa yung ating kaalaman versus doon sa pumutok sa gamit natin. Ibig sabihin, napailalim ka. Napailalim yung tinatawag natin sa Bisaya na danan, dahog, o kapangyarihan. Yung kapangyarihan na meron sa'yo, real talk na to mga lods. Yung kapangyarihan, kung ito ka, ito siya. Iginamitan ka ng panudla. Gumamit ka ng kontra-panudla. Tandaan natin ito ka. Gumamit ka ng kontra-panudla. Ito sa taas mo, mas ahit, mas marunong, mas eksperyensado. At tandaan natin yan, mas eksperyensado, mas magaling sa'yo, mas maraming alam sa'yo, gumamit siya ng panudla. Kakainin ka nun mga lods, kasi unang-una, hindi ka pa aakok. Ito isang halimbawa. Hindi ko binabalik yung mga nagbanta sa akin na